Nakausap ko na si Hope kung bakit tayo nagtatago kay Marcos. Pati na rin yung sitwasyon natin laban kay Balmores. Sigurado ka ba na hindi tayo ilalaglag doon sa kuya niya? We're going somewhere. Saan tayo pupunta? Sa Bayang Pag-asa. Tara, marami pa. Yung iba na sasakyan. May sasakyan na tayo? Social na tayo ngayon? Ang ganda! Kapag naging matagumpay itong transaksyon na to, siguradong lahat kayo maaambunan. Malaking kliyente ang galing sa Rosario. Sina Governor Miguel Aguirre, Judge Benito Balmores. Ano daw? Di ko alam kung paano pero napamahal na rin ako dun sa bata. Kahit hindi dapat. Saan galing? Galing kami doon sa minahan. Bigla silang nagkagulo kasi may paparating na malaking kliyente. Miguel Aguirre at Benito Balmores. Paparating na daw sila. Maris, dito ka lang. Samahan mo si Bea at si Rachel na bantayan si Utoy. Maghanda kayo. May biherang parating. Oo ba, Pogi? Aguirre, Balmores. Babagsakan ka nila, papahirapan ng mga makapangyarihan. Lalo pag nasa baba ka nila, para ka lang langgang madali na tapakan. Nihilahin ka nila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganda na ba ang kapalaran ng bawat isa? Hanggang sa huli, mangarap hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Kahit mahirapan na tungo sa lipunan, puro sabihin, pinipilit ko pa rin naabuti. Alam ko na madaming pagsubok ang dadaan, kahit nakamatayan man sa atin nakapa. Kaya di ka mababayaan, ipaglalaban, hahawakan ang kamay. Ako'y maninindigan para sa lahat, kahit ngayon ko na mustika'y mailang. Di mabibigyan, di tumigilan, pinalaban ko pa rin ang damahan. Hindi ko isusuko, lahat kahit naman. Hope! Wait. Where are you going? Alam mo naman walang signal dito, hindi ka naman nagpapaalam. Basta, alam ko. Pero kailangan ko lang kausapin si Kuya Marcos. Yeah, I need to talk to you as well. About us, about our future, about everything that has been going on here in Bayang Pag-asa. Baby, I know. Okay, pasensya na talaga na hindi natin mapag-uusapan ngayon. Kailangan ko lang talagang hanapin si Kuya Marcos at kausapin. Let's go. Thank you. Dom, sandali lang po. Para saan? Kakabe ba tayo? Ano ba? Pasensya na po, Governor Aguirre. May konting aberya lang po sa minahan. May gas leak. Delikado po pumunta doon. Gas leak. Minahan yan, di ba?
dapat ready kayo sa mga bagay na ganyan. Higpitan ninyo ang security. Siguradong may pinaplano ang grupo ni Norman. Magdagdag kayo ng shifting ng gwardya kung kinakailangan. Naintindihan nyo? Opo, boss. Si Norman at yung mga kasama niya, nahanap nyo na? Hindi pa po, boss. Mga wala kayong silbi. Sayang lang binabahid ko sa inyo. Hanapin nyo si Norman de la Cruz at dalhin nyo siya rito ng buhay. Ako ang papatay sa kanya. Kung mahirap mapaniwala, pero kailangan mong malaman ng totoo. Kailangan mong malaman ang ginagawa niya sa mga taong hindi sumusunod sa kanya. Ano nangyari sa tip-tip ninyo? Ito. Napaso habang nagluluto ako. Alam mo, lahat pala ng kalalakihan dito, nagtatrabaho sa minahan ni Kuya. Pero pag kinamusta ko naman kung kamusta sila doon, wala silang sinasabi about it. 3 taon ko siyang nakikita na minamaltrato niya ang mga samahan kong minero. Sobra-sobra ang trabaho. Pero katiting lang ang kita. Kaya hindi ko na natiis at lumaban ako kay Marcos. Tapos sinubukan niya ako ipapatay. Kuya? Hope, anong ginagawa mo dito? Ano, gano'ng katagal? 2 oras? 3, ano ba? Agob, hindi ko po talaga masabi. Pero ang sabi po ng boss namin, tatawag na lang daw po kapag okay na po. Hindi yun ang usapan eh. Ang napag-usapan, doon kami sa minahan magkikita para makita ko mismo ang piedra. Gob, may dala naman po kaming piedra. Kung gusto niyo po, tingnan niyo po. Ay, hindi yun yung point eh. Ang ibig ko sabihin, Ba't mo ginagawa to? Sa anumang panahon at pagkakataon, lagi mo puprotektahan si Jane. Miguel, anong balita? Judge, we just might have a problem. Anong problema? Ano ibig mo sabihin? Hindi makakapunta sa minahan? Hindi sa ganun. Something's off. Parang ayaw nila tayong papasukin sa minahan. I'm not sure yet. Hindi ko pa alam. Well, ikaw ang in charge dyan, Miguel. So, sino pa ba ang dapat kumilos? Ikaw, hindi ba? Gawa mo na paraan yan. Copy, Judge. Anong problema? It's just a minor setback. Pero nando naman si Miguel eh. Kaya-kaya niyang ayusin yun. Napag-alaman ko, isa sa mga tatay ng kasama ni Norman na si Robert Orosa Sr., isang kapitan sa Barangay Santa Josefina, bayan ng Bagong Pag-asa. Sa tingin ko, lahat sila doon nagtatagal. Good job!
Tama pala yung sinabi sa akin eh. Normal ako. Hope. Umalis na kayo rito. Hindi safe dito. Baste, hindi ba sinabi ko sa'yo, ilayo mo ang kapatid ko dito sa minahan? I tried. Hindi ko po siya napigilan. I just had to follow her to make sure na wala pong masamang nangyari sa kanya dito. Naabuso mo ba yung mga trabahador mo, kuya? Sinasaktan mo ba sila? Umapatay ka ba? Pinapapatay mo ba si Norman de la Cruz? Hope. Di mo naiintindihan. Eh di ipaintindi mo sa akin, kuya. Sagutin mo naman ako. Paano ngayon yan? Anong plano natin? Papunta na si Miguel dito sa Bayang Pag-asa at sigurado ako, kasunod na nung si Balmores. Ang habol ni Balmores, ang piedra ni Marcos. Ang misyon natin, mapigilan at mapabagsak ang operasyon ni Marcos para masira ang relasyon nila ni Balmores. Tol, baka nakakalimutan mo. Tignan mo, 5 lang tayo. Eh yung kalaban natin, 1 batalyon yun. Diba? Kakayanin ba natin yun? Hindi ko sinasabing madali. Pero hindi imposible. Gagamitin natin ang lahat ng meron tayo para mapabagsak si Balmores at si Marcos. Paano mo nagawang manakit, kuya? Hindi ko kalain na ganito ka. Hindi ko kalain na kaya mo mang-api. Pang-aapi? Hope, wala kang alam. Hindi mo alam dahil hindi mo naman naranasan kung paano ang maapi. Sa tingin mo ba, Hope, ginusto ko ang buhay na ganito? Ha? Hindi, Hope. Hindi, dahil hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko at hindi mo alam kung anong impyerno ang naranasan ko. Kalaya lang sa pang-aapi na yan. Impyerno? Kuya, sabihin mo sa akin yung pinagdaanan mo. Please. Tom. Huwag mag-alala. Lumingit ka sa akin. Ako bahala sa'yo. Salamat kayo, Pido. Gusto ko namang lumaban kasama niya. Sigurado ka bang kaya mo? Kakayanin. Tol, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Gaya natin to. Norman, parang mahihirapan tayo lumabas ng buhay dito. Tumabli yung mga gwardya ni Marcos. Pido? Di nga. Masilip nga. Guys, meron lang akong suggestion, ha? No, lalo na sa'yo, best friend. Alam nyo ba, hindi pa huli para umatras.
Takot ako eh. Tignan mo, ang dami niya, no? Oh, kunin nyo na to. Wala na tayong oras, Obet. Padating na ang panganib sa Rosario. Malapit na si Balmores at si Miguel makarating sa Bayang Pag-asa. Ito na, sorry na. Wala na tayong magagawa. Yan na naman si Kuya Miguel sa mga kalukuhan niya eh. Naglililikot na naman siya eh. My friend. Kita mo, di ba pinagalitan na lang ako kanina? Huwag ka na magko-comment-comment pa dyan, ha? Mag-focus on the goal na lang tayo. Bakit? May paparating. Oh, huwag niyang paalam kahit kanino na nakaubos tayo ng isang tenga ng lambanog, ha? Kulit nyo kasi. Alam nyo naman na may malaking delivery ng piedra. Isang malaking truck yun. Balita ko, yung transaksyon na yun, masasagot nun yung isang taong gastos ng minahan. Narinig niyo ba yan? Norman, naiisip mo ba yung naiisip ko? Kailangan natin ma-hijack yung truck ni Marcos. Kung ganun yung kaimportante, masisira natin ang buong operasyon niya. Madaling sabihin yun, pero tingnan mo, parang ang daming kasunod na mga convoy ito eh. Oh. Hirap niyan. Kailangan natin mahati ang tauhan ni Marcos. Kailangan natin ng diversion. Norman. May naisip ako idea. Ano yun? May mga bomba tayo dito. Pasabugin kaya natin minahan. Domingo! Tom! Domingo, kailangan niya nung lumikas sa minahan. Ano? Hindi nga may tinatago kayo sa minahan eh. Dalhin niyo ako sa minahan ngayon din. Walang matutulog sa pansitan, ha? Mahalaga ang kargamento natin, kaya hindi dapat tayong maabala ng hayop na Norman na yan! Saan pupunta? Kailangan namin makausap si Marcos! Maging alerto kayong lahat. Siguradong minamanmanan tayo nila Norman.